Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Sino po sa inyo ang merong 1,000 pesos? Wala. Maliit ang koleksyon mamaya. Sino po ang may 500 pesos? Ayun sa choir, madami. 100 pesos. 50, 20, ayan. Sa atin pong papel na pera, nung bata pa po tayo, hindi na naabutan nung iba, yung papel na perang 10 piso, ang laging pinagtatalunan dyan, nasaan ang pusa. Lagi nating hinahanap sa 10 pisong papel, nasaan nga ba yung pusa? Pero ngayon, habang hawak-hawak niyo yung mga perang papel na nasa inyo, na mamaya ay ihuhulog nyo sa buslo. Bago nyo ihulog sa buslo, tingnan nyo muna yung perang papel. Narito ba ang Diyos? Pwede ba nating hanapin ang Diyos sa perang hawak-hawak natin? Sino pong nagsasabi na merong Diyos sa pera? Kapag tinitigan niyo po yung papel nating papel, makikita niyo po dyan sa taas ng Republika ng Pilipinas, nakalagay po ang mga katagang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Nasa perang papel po natin yan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ngayon kayo nagbubukas ng pitaka ninyo. Naandyan po yan. Bakit? Pinapaalala sa atin nang nakasulat sa perang papel ng Pilipinas na yung perang hinahawakan natin ay hindi Diyos. At sino yung Diyos natin? Ang Diyos natin ay walang iba, kundi ang Diyos na nakabayubay sa krus. Dahil kapag ang ginawa mo ng Diyos ay ang perang hawak-hawak mo, diyan na magkakaroon ng problema. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, paalala sa atin, sa tuwing nakikita natin ang perang papel ng Pilipinas, pinapaalala sa atin kung sino ang tunay na Diyos. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Sa ating ebanghelyo, nakita natin yung lalaki na lumapit kay Jesus. Sabihin mo nga dun sa kapatid ko, hatiin na namin yung mana. Ayaw niya ng relasyon, pero ang gusto niya, kayamanan. Dahil kapag hinati na ang mana, ibig sabihin, wala na yung taong nagpamana. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, anong tugon ni Jesus doon sa request ng lalaki? Isang talinhaga. Ang talinhaga ng lalaking ang mahal ay walang iba kundi ang yaman at ang kanyang sarili. Napansin natin sa ating ebanghelyo ngayon na ang ginamit ay puro I and my. Kung bibilangin po natin, yung I ay 6 na beses na banggit. Yung me and my ay halos 5 beses na banggit. Ibig sabihin, yung lalaking ito, umikot lang ang mundo niya, kundi sa kanyang sarili. At kung papansinin natin, yung talinhaga na ibinigay ni Jesus ay isang monologue. Ang kausap niya lang, hindi Diyos. Ang kausap niya lang kanyang sarili. Ano kayang gagawin ko? I will rest. I will eat. I will drink. And I will be merry. Ayun yung pumasok sa kanya. Ang kanyang kausap ay walang iba
kundi ang kanyang sarili. Wala siyang binanggit na asawa, wala ding anak, walang kaibigan, o mahirap na tinulungan, lahat para sa sarili. Remember, my dear brothers and sisters, money is not bad. Pero kapag ikaw na lang at pera ang nasa eksena ng buhay mo, delikado na yan. Ang tunay na problema ay hindi ang yaman. Ang tunay na problema ay ang pagiging makasarili, greed, sakim. At ano po ang motto ng mga sakim na tao? Lahat ng akin ay akin at lahat ng sayo ay akin pa rin. Sakim. Kaya ang Pilipinas hindi umuunlad. Bakit? Ang daming sakim. Ilang buwan kaya tayong magtitiis sa baha dahil sa mga sakim. Mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin, ang tunay na problema ay hindi ang yaman, kundi ang pagiging makasarili. Kapag puro pakabig na ng pakabig sa sarili, diyan na pumapasok ang problema. Kaya sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, Saint Paul is reminding us to set our mind on the things above, not on the earthly things. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang ating iisipan, ang ating pananaw at ang ating goal ay dapat nakatungo sa langit. Minsan kasi lagi tayong nakafocus sa lupa. Hindi na natin naiisip kung para saan ba tayo nabubuhay. Marami pong pamilya ang nagkakawatak-watak kapag ang isip ng bawat miyembro ng pamilya ay nakatuon na lamang sa lupa. Nung nabubuhay pa yung magulang nila, ang ganda ng relasyon ng magkakapatid. Pero nung namatay na yung nanay o yung tatay, nag-away-away na sa kakapirasong lupa. Hindi na nagkasundo, hindi na nagkaimikan, at minsan nauuwi pa sa baranggayan. Set your mind on the things above, not on earthly things. Kaya ang tanong sa atin, sino nga ba ang ating Diyos? Yung mga material na bagay na meron ba tayo? O ang Diyos na lagi tayong kinakalinga? Kaya nga, kapag pumunta po kayo ng Manila Cathedral, may makikita po kayo sa sakristiya nila na mga nakatagang nakasulat sa harap ng pari bago siya magbihis ng kanyang kasulya. Nakasulat po doon, paalala sa pari, celebra missam ut primam, ut unicam, ut ultimam. Celebrate Mass as if it is your first Mass, as if it is your only Mass, and as if it is your ultimate Mass. Kung ating i-a-apply sa buhay natin, maaari nating sabihin, hindi lamang ito reminder sa mga pari. Reminder ito sa ating lahat. Pwede nating sabihin, live your life as if it is your first, your only, and your last. Kung mamamatay ka ngayong gabi, ano ang gagawin mo mamaya? Kung mamamatay ka mamayang gabi, anong uunahin mo gawin? Siguro kung mamamatay tayo, uunahin ba natin yung pera natin? Uunahin ba natin yung lupa natin? Uunahin ba natin yung mga ari-arian at mga damit natin? Siguro ang uunahin natin pupuntahan, lalapitan natin yung mga taong mahal natin. Magpapaalam tayo ng
tiwasay ng puwersa sa salamat dahil ang mga bagay na meron tayo ngayon ay lilipas at maglalaho. Kaya anong sabi sa unang pagbasa from the book of Ecclesiastes? Vanity of vanities, all things are vanities. Lahat ng bagay lumilipas, nawawala, naglalaho. At kahit tayo, mamamatay rin tayo. Anong mahalaga sa iyo ngayon? Tatandaan natin, napakarami nating damit sa ating mga aparador. Pero sa oras ng burol natin, ang tanging suot nating damit at madadala natin sa hukay ay maaaring hindi pa natin gusto at wakwak pa ang likod. Vanity of vanities. All things are vanities. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ni Steve Jobs, ang dating CEO ng Apple, being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. What matter is we've done something wonderful today. Celebrate your life as if it is your first, your only, and your last. Papaano mo isasabuhay ang buhay mo ngayon kung mamayang gabi mamamatay ka na? Hindi sukatan ang dami ng ari-arian. Ang tunay na sukatan ng buhay ay kung gaano tayo naging pagpapala sa iba. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot tungkol sa kamatayan. Pero ang paanyaya ng ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon, matuto tayong mabuhay. How are you going and how are you using your life now? Baka ang focus natin yung makamundong bagay na lumilipas at nalilimutan na natin ang tunay na makahalaga, ang relasyon natin sa ating pamilya, ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay, ang ating relasyon sa Diyos. Sana mabuhay tayo nang hindi umiikot sa I, my, and me. Sana ang buhay natin ay ialay natin for God and for others. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, sino ang Diyos mo? Pinapaalala ng perang papel sa atin, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Kung si Lord talaga, then let your life speak it clearly. Radiate the goodness of God in your lives. Sabi ng salmong tugunan natin sa Tagalog, Poon, ikaw ang aming tahanan, noon ngayon at kailanman. Poon, ikaw ang aming tahanan, noon ngayon at kailanman. Live well, love much, serve fully, and when the time comes, die empty. Dahil sa kahuli-hulihang yugto ng buhay natin, wala tayong madadala sa hukay. Wala tayong madadala sa langit. Pero ano ang maiiwan? Alaala. Papaano mo isinabuhay ang buhay na meron ka? Wala kang madadala sa hukay
pero may maiiwan kang alaala, pag-ibig at kabutihan. Tanungin natin ang ating sarili, sino ang Diyos ko? At kung mamamatay na ako mamayang gabi, papaano ako maaalala ng mga tao sa paligid ko?